Sabi dito, kung bakit na tayo ay kailangan maglingkod ni Lord, no? Paglingkuran natin ang Diyos. Sabi dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Verse 2, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Verse 3, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Verse 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. So itong mga versikulong ito ay isinulat ni King Solomon. At nakita niya na ang buhay pala ng isang tao, kahit mayaman ka, mayroon pa talagang humawak sa buhay mo. Kasi si King Solomon kaya nga siya daming mga asawa left and right Dahil gusto niya antinin lahat kung ano magustuhan niya kasi mayaman siya millionaire Kung sa ating panahon ngayon, matawag natin na kung millionaire left and right, kaliwa kanan, babae doon, inom dito, inom doon. Yung mga ganong mga bisyo. Noon ganun din. Pero sa kanyang buhay nakita, may pagkukulang pa rin sa kanyang buhay. Hindi siya kontento kung anong mayroon siya. Mayamanan, mga babae, kung sino-sino lang, mga artista, siguro mga ganun. Hindi pa siya kontento doon. Hanggang dumating sa point na nag-iisip siya. Kaya nasulat niya itong verse na ito. Kasi ang tatay niya si David na samantalang si David ay pinaglingkuran ang Diyos. Amen? Gaya ng ating nanay. Kahit anong persecution mayroon, problema sa buhay, ay patuloy pa rin siya naglilingkod. Kasi ang aming lolo't lola, kapag hindi ka pumunta sa simbahan, palo ka Yun ang pinamulat sa amin. Pag hindi ka pumunta sa simbahan, papaluin ka. At hindi ka bibigyan ng makain. Kasi nga, ang taong hindi naglilingkod sa Diyos, hindi pakainin. Kasi isang utos sa Diyos yan Simbahin mo ang Diyos. Pero ngayon, binaliwala na yun Pero, inuutos ng Diyos yun. Amen? Amen. Na huwag niyong kaligtaan ang pagpapahulay sa Diyos. Kaya nga ang mga theologian noon, binabalansin nila. Kasi noon, may naglilingkod sa Sabado. yung gisupak ng Diyos yung Saturday na araw, nabura na yun. Kasi panahon ng Saturday, pumunta ang Panginoon na naghiling ng mga may sakit. Kaya siya ay inakusahan ng mga Hudiyo noon. Kaya nga siya napako Si Jesucristo. So, kung ating titingnan yan, na ang kapahingaan hindi namimili ng araw, kundi bigyan mo ng panahon ang Diyos. Sa buong linggong ito, mayroong araw na hiningi ni Lord sa Kanya. Amen? Amen. Pero sa ating panahon, nagisna na natin na linggo ang ating itinaguyod na paglingkuran natin ang Diyos. Di po ba?
Kasi noon, nagising na ako, linggo yun eh. Sabi ni Lord, punta na tayo sa linggo kasi nga magsimba tayo ni Lord. 6 na araw binigay ni Lord sa atin na magtrabaho ka para tayo mabubuhay. Pero isang araw ay ibigay mo sa Diyos. Hindi nga kami kakain ng hindi na kami magtatrabaho. Magsaing kami sa gabi at dalhin na namin sa simbahan ang pagkain kasi doon sa probinsya, salo-salo kami pagkain pag nagsimba. Kahit kamote, sali, gano'n, halo-halo na kami doon. So masaya kami noon. Pero ngayon, parang hindi rin ko na makita. Di ko ba? Na minsan ba ako kanya-kanya na. Pero noon kami, ganun talaga ang ipinakita namin sa aming lolo na magulang ni Auntie Mara. Kaya ano niya, tawag dito, naalala niya yun. Pero dahil sa kabataan niya, may mga tukso eh. Mawala ka sa puder ng magulang, iba ang mga kasamahan mo na. So, nangyayari na nalihis siya noong time na yun. Pag-uwi sa bahay, ayun na, may dala ng isang baby. No, kasi pinaaral ito sa Kabarbaran eh. May dala ng isang baby na si Douglas. Maliit pa ako noon. Basta maliit pa ako mga 13 years, mga 10. So, hindi na nagalit ang ulo pala at mga magulang. Ka-stricto nila na i-take yung mga lalo ng babae. Pag mayroong maliit na bata, ibsan yung kanilang galit. Kaya ini-impress sila noon ni Lolo at Lola. Hindi sila pinagalitan eh. Sabi ko, sa sarili ko, bakit mo ba hindi pinagalitan si Auntie? Diba? Sabi mo magagalit kayo. Pero nandoon may dala ng baby. Hindi. Angel yan. Sabi nila. So hindi ko na unawaan yun. Kasi kapag istrikto ka sa yung mga bagay-bagay ng kasamaan na hindi sumusunod, nagagalit ang magulang talaga noon. Pinapalo ka, pinaluhod ka, yung mga ganon. So dumating sa punto na na-realize ko na may mga panahon pala sa mga bagay-bagay na yan. Kaya itong sinulat ni Ecclesiastes, King Solomon, totoo pala ito. Amen? Amen. So, si Ate naniniwala na may kapanahon sa mga bagay-bagay. Yes. Amen. So, ako din, na nagbabasa na rin, kasi hindi ko na unawaan eh. Nung ako ay nakapag-asawa ng lingkod ng Diyos, hindi naman perfecto yung asawa ko din eh. Kahit pastor eh. Nag-question ako. Bakit yung mga pastor may mga mali-mali pa din? Di ba? Ako na mismo nag-research sa Biblia. Yung nakita ko ito, naniniwala na ako na totoo talaga ang Diyos. Amen? Amen. Kung marunong ka ng sumunod, maging righteous ka ang dating. Amen? Tinatawag nila Job. Si Job ay hindi nagkasala. He is a righteous man in the sight of God. Magaya din tayo sa Kanya kung gugustuhin natin. Di ba ba? Kasi tayo lang pala ang makapag-decide sa sarili. Kapag hindi natin nagagawa yan, ito na mangyayari na may panahon sa mga bagay na kung saan ang Panginoon Jesucristo na siyang binigyan ng authority ng ating Diyos na Ama ay pabalik siya dito sa lupa at hindi na siya magpapago kundi anong gagawin? Mag-judge na siya sa atin. Amen? Amen. Kaya may panahon tayo dyan, sabi nga ng binasa natin, may panahon tayo sa pagsaya, panahon sa pagkain, pagbunot, pagtanim. So hindi natin maiwasan yan. At ma-experience natin yan sa ating paglalago sa araw-araw
sa mundo ito. Amen? Amen. Pakibasa na lang natin, no? Ang basahin ko, Deuteronomy. May pagpipili tayo. 30 verse 19. Sabi ng Diyos, I call heaven and earth to record this day. Sa bawat araw ay isinusulat na ng Diyos ang ating mga buhay. Tingnan mo naman. Ay. So, isinulat, sabi pa nga, kahit sa isang buhok mo, bilang ng Diyos yun. Amen? Amen. Alam ng Panginoon eh, I have set before you life and death. Chapter ano yun? Dito tayo sa Tagalog, para ano natin, aking tinatawag ang langit at ang lupa